Ivana! Sambit ng lalaki sa kanya. Ngunit iniwas niyang tingin dito dahil sa sobrang kahihiyan. Kahit magandang pagmasta ng katawan nito, hindi pa rin pwedeng basta-basta na lang tong titigan. Hindi yun tama. Paumanin po, senyorito. Akala ko po kasi wala kayo sa loob. Tsaka pasensya na rin po nang pumasok po ko ng walang pahintulot. Kinakabahang sabi niya habang nakaiwas at napatakip sa kamay ang mata. Alam niya na ang sunod na mangyayari. Papagalitan siya nito at saka sasabihan ng stupid. Malapit na rin po ako matapos. Paalis na rin po ako. Dagdag pa niya. Tumingin lang ang lalaki sa kanya. Tss, stupid. Tayong naging sambit nito sa naiiritang tono. Ikaw yung stupid. Paparinisan ba naman ako ng kwarto mo kahit malinis na? Masungit talaga. Heist! Mahinang bulong niya sa sarili at sinigurado niyang siya lang ang nakakarinig. What did you say? Ako stupid at masungit? Biglang galit na bulyaw nito. Patay. Narinig pala nito ang binubulong niya. May lahi ba to ng alien? Ang lakas ba naman ng pandinig? Hindi po, senyorito. Wala po akong sinasabing ganon. Kinakabahan niyang tanggi dito. Dumako na naman ang tingin niya sa katawan nito na halos pamulahan na naman ulit siya ng muka na makita ang matipuno nitong pangangatawan. Unti-unti itong lumapit sa kanya, kaya dahil sa kaba, unti-unti rin siyang umaatras. Pero lumapit-lapit pa rin to sa kanya, kaya umabot na lang siya sa pader ng kwarto nito hanggang sa wala na siyang mapag-atrasan. Did you know? Wala pang kahit sino nagsabi sa akin na stupid. Ikaw pa lang. May halong galit na sabi nito sa kanya. Tumingin to sa mukha niya kaya mas lalo siyang kinakabahan. Umatras pa siya ng konti hanggang sa halos tumikit na ang lahat ng katawan niya sa pader ng kwarto nito. Sorry po talaga, senyori. Nauutal niyang sabi. Tiningnan niya naman ang mukha nito na para bang nag-aapoy na sa galit. Nakalimutan na ang magandang katawan na nakabandera at naka-display malapit lang sa kanya dahil sa kabang nararamdaman. Sobrang galit talaga ito. Am I really stupid, Ivana? Huh? Sobrang natakot siya sa naging asal nito. Para bang anumang oras mapapatay na siya nito sa ginawa niyang pagsabi ng stupid? Ganoon na ba ka-big deal para sa kanya ang masamihan ng stupid at masungit kung totoo naman yon? Parati pa nga siya nitong sinabihan ng stupid pero wala siyang ginawang paghihiganti rito. Hindi po, senyorito. Ang tinutukoy ko po ay ang sarili ko. Umiling pa siya. Tinignan niya ito at napansin niyang ganon pa rin ang reaksyon nito. Leon na galit at parang konti na lang ang kulang, iigting na rin ang panga nito. Narealize ko rin po kasi na tama yung sinasabi ninyong stupid talaga ako. Buti alam mo. Sabi nito at saka umalis malapit sa kanya at pumunta malapit sa cabinet nito. Siguro magbibihis na ito. Nakahinga siya ng malawag nang umalis ito malapit sa gawin niya. Sinumpa niya na sa sunod hindi na talaga siya papasok sa kwarto nito nang walang pahintulot. Kung sakali mang utusan na naman siya ulit, hindi na siya papasok pag wala ito sa loob. Ngunit naparunok na naman ulit si Ivana ng laway na makitang pangangatawan nito habang nakatalikod. Napailing na lang si Ivana at saka binaling muli ang atensyon sa pag-uwalis. Kailangan itong bilisan para makaalis na siya rito. Di niya kasi alam pero nakaramdam talaga siya ng kaasiwaan. Nakakahiya at nakakailang talaga. Dali-dali siyang nagwawalis hanggang sa matapos na nga siya. Natapos na rin ang pagbibihis ng senyorito na sobrang nakaharap sa laptop nito sa lamesa ng library niya sa kwarto. Tumikim siya ng konti at tumingin naman ang lalaki sa kanya. Tapos na po ako, senyorito. Aalis na po ako, sabi niya rito. Inintay niyang sumagot to pero binilik lang nito ang tingin sa laptop. Pero hindi siya nito pinansin kaya't palihim niyang kiniyom ang mga kamao niya. Nagtitimpi na lang talaga siya. Heist, may araw ka rin sa akin, senyorito? Dahil wala namang naging sagot to, pumunta siya doon sa pintuan. Pinihit ang doorknob at tagumpay lumabas doon. Mabuti na lang talaga. Bumalik muli sa isip niya ang nangyari kanina. Ang magandang katawan ni senyorito. Ang galit na mukha nito at ang ngisi nito. Kinuskos niya ang buhok gamit ang kamay niya para naman mawala ang memoryang iyon. Nakakainis. Napatitig siya ngayon sa laptop niya. Seryoso lang ang mukha habang nagbabasa sa mga business proposal na pinasa ng ama niya para pag-aaralan niya. He is the future successor of their family and soon to replace his father's position. He needed to learn a lot of things about business because his father is nearly retiring from work, and as an only child, it is duty to supersede and take over their family business.
The reason why he's here in one of their mansion in the province because he needed to loosen up and compose himself why he's still not tied with work. The mansion here is still the same. Wala pa ring pinagbago. Preskong hangin at tahimik na buhay. Naalala niya pa ang nangyari kanina. Her funny reaction, her beautiful face, and her angelic voice. He actually heard singing while he is in the bathroom. It really sounds beautiful in his ears. He just smiled at remembering that scene. Then he realized something. He smiled? Confusion was messing in his head. That woman is really something to him. It's like that he was a frozen ice and she was a hot fire that's slowly melting him. She easily caught his attention, but he just did not show it. It's already 10 years now, but the pain is still fresh in his head. Actually, one of the reasons why he hates people is because of her. Why would he bother to please people if at the end he would just be rejected? That memory when he was a kid was kind of traumatizing. Being treated only as a friend with a woman you like is really pissing. He once did a lot of effort to her but all of it was just a waste. Sisiguraduhin niyang hindi na yan mangyayari pang muli dahil alam na niya ang kalalabasan nito. Besides, he already moved on to it. That's like to her was a hate now. She was planting a thorny thing inside him and it will never disappear anymore. He is afraid of rejection and Ivana is the reason behind it. Alas 11:30 na ngayon ng umaga at naghanda na sila ng tanghalian para sa senyorito. Nag-prepare sila ng maraming masasarap na pagkain para dito at nilagay doon sa lamesa. Ayon kay Manang Leila, hindi na raw yon tagapagluto sa mansyon. Ang pinagluto dahil baka daw magreklamo na naman ulit ang amo nila. Habang naglalagay siya ng pagkain sa lamesa, bigla siyang nilapitan ng kanyang ina. Halata sa mukha nito na may hindi to magandang balita. Ivana, anak, pwede ba kitang makausap? Ang kanyang ina. Oo naman po, Nay. Magalang din namang sagot niya. May problema po ba? Tanong niya rito. Leila, okay lang bang hiramin ko muna ang anak ko? May mahalaga lang sana kaming pag-uusapan. Sabi ng ina sa mayordoma. Leila lang ang tawag nito sa mayordoma dahil magkaedad lang kasi ang mga ito. Oo naman, Emilia, wala namang problema. Ivana, iwan mo muna yung ginagawa mo at sumama ka sa nanay mo. Baling ni Manang Leila sa kanya na ikinatango din niya. Hinila siya ng ina at dinala sa labas ng mansyon. Umupo naman ang ina niya doon sa isang silya sa ilalim ng punong kagaya ng Christmas tree, yung inuupuan niya kanina. Kaya umupo rin siya sa tabi nito. Nay, may problema po ba? Bakit ganyan pong mukha ninyo? Tanong niya rito. Kahit hindi to sabihin, alam niyang meron. Anak, naging sambit nito sabay hikbi ng iyak. Para namang nasaktan din ang puso niya na makitang umiiyak ang nanay niya. Ano po bang problema, Nay? Bakit po kayo umiiyak? Nag-aaralang tanong niya rito. Di kasi ito basta-basta umiiyak, pero na lang kapag may malaking problema ito. Kasi anak, tumawag ang tatay mo kanina. Duda siyang hindi magandang balita ito. Di kasi basta-basta tumatawag ang kanyang tatay dahil wala naman siya at itong sariling cellphone. Ayon sa kanya anak, yung lolo mo daw may malubhang sakit at kailangan daw tong operahan dahil kung hindi baka hindi na raw to matatagalan pa at baka hindi nakakayanin sa susunod na araw. Napahikbi ito. Habang sinasabi yon, siya na may parang di makapaniwala sa sinabi nito. Tila ba pumorseso pa sa utak niya ang sinabi nito. Medyo napalakas din na naging hikbi ng nanay niya kaya di niya rin maiwasang tumulong luha niya. Wag naman ang lolo niya dahil mahal na mahal niya ito. Kasama kasi nila ito noon sa bahay kaya napamahal na rin siya dito. Ito ang laging kasama niya ng mga panahon na ang ina niya ang nagtatrabaho sa mansyon at ang ama na may abala sa pagbubukid. Nay, di niya maiwasang mapahikbi dahil sa masakit na balitang narinig. Ano daw pong sakit ni lolo, Nay? Nagkaroon daw to ng cancer sa utak, anak. Hindi na raw kumakain ng lolo mo simula pa kahapon dahil sobrang sakit daw ng ulo nito. Malungkot na saad ng kanyang ina. May konting ipon pa ako, Nay. Ibibigay ko po yun sa inyo para makadagdag sa operasyon ni lolo. Konti lang naipon niya kaya alam niya hindi pa rin yun sapat. Ako rin anak pero konti lang. Paano na to? Malaking halaga pa naman daw ang kakailanganin nito para sa operasyon. Hindi ko talaga alam saan ba tayo manghihiram ng pera. Di pa rin tumigil ang hikbi ng kanyang ina. Gagawa po ako ng paraan, Nay. Huwag ka mag-alala. Masososyalan din to. Sabi niya rito. Ang pera nakikita pero ang buhay ng tao, kailanman di napapalitan. Kaya kahit anong paraan, susugalan niya.
100,000 daw ang kinakailangan para sa operasyon ng lolo mo. Malaking halaga din yon, anak. Nay, ako na pong bahala doon. Hahanap po ako ng paraan, sabi niya. Pinilit niyang maging kampante nang sa ganon, gumaan ang loob ng kanyang nanay na humihikbi. Nandito ngayon si Ivan sa harap ng gate sa paaralan niya. Nagdadalawang isip siya kung papasok pa siya o hindi. Nasa isip kasi niya ngayon kung uunahin ba ang pagpasok sa klase o ang pagbisita sa lolo niya at pagharap ng pera sa operasyon nito. Sa huli, napagdesisyonan niyang hindi agad siya pumara ng tricycle, nilisan ng paaralan. Habang nasa biyahe siya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Bakit ba ito nangyayari ngayon? Bakit ngayon pa? Pupunta siya sa kabilang bayan para bumisita sa tatay at sa lolo niya. Medyo di naman kalayuan ang biyahe galing sa paaralan patungo sa bahay. Sa 30 minutos lang naman. Nang makarating siya, agad niyang binigyan ng pera ang tricycle driver at nagpasalamat dito. Ang bahay nila may kalumaan na rin. Katamtaman ng laki at marami na ding butas-butas sa bubong nito. Wala silang gate na pader at tayong mga bulaklak lang nila ang nagsisilbing gate. Anak! Anak! Biglang sambit ng pamilyar na boses. Ang tatay niya nanggagalingan sa bakuran. Tay! Agad siya lumapit dito at niyakap ito. Hindi niya to binisita ng isang buwan kaya gano'n na lamang ang reaksyon niya. Siya ang una nagbitaw sa yakapan. Bakit ka biglang bumisita ngayon, anak? Wala ka bang trabaho? Wala ka bang pasok sa paaralan ngayon? Tanong ng tatay sa kanya. Ngunit umiiling naman siya. Sinabihan ko po ang mayordoma sa mansyon, tay, na bibisitahin ko at si lolo ngayon. At saka wala rin po akong pasok ngayon. Masakit ang kanyang dibdib sa pagsisinungaling sa ama niya. Hindi kasi siya sanay sa pagsinungalingin at paglihiman ng mga to. Ngumiti ito sa kanya. Ah, ganun ba, anak? Pumasok ka muna sa loob, lalo't maraming niluto kong sinabawang manok kanina. Ramdam ni Ivana ang saya sa mukha nito. Lumapit naman to sa pinto at pinagbuksan siya roon. Ang lolo po, tay? Tanong niya rito. Ang kaninang masayang mukha nito unti-unting napalitan ng lungkot. Nandun sa loob, anak, ng kwarto niya. Ganun pa rin ang kanyang kalagayan. Hanggang ngayon hindi pa rin kumakain kaya kailangan na talagang maoperahan. Bala ko sana siya dalhin sa ospital pero wala tayong sapat na pera, anak. Malungkot na tugon ng kanyang ama. Ang mahirap talaga pag isa sa mga mahal nila sa buhay ay nagkakasakit. Nahihirapan talaga kahit magpa-ospital man lang dahil sa pera. Maraming namamatay na mahihirap na hindi alam kung anong kinamatay dahil wala itong perang makapagpadoktor o kahit check-up man lang. Isa tong masakit na sampal ng katotohanan. Pupuntahan ko po ang lolo, tay, sabi niya at saka pumasok sa loob. Wala namang pinagbabago sa bahay nila. Ganun pa rin ang ayos simula ng huling bisita niya rito. Pumunta siya tungo sa kwarto ng lolo niya at saka pumasok doon. Bumungad sa kanya ang nakahiga. Nang maramdaman itong presensya niya, napatingin to sa kanya. Para itong nahihirapan pero pinilit pa rin ito siyang bigyan ng tingin. Apo? Nahihirapang sambit nito. Ang payat na nito at saka yung balat nito medyo mapupula na rin. Unti-unti namang may namumuong tubig sa mata niya na makita ang lolo niya sa ganitong kalagayan. Malakas pa ito noon at nasa katamtaman lamang ang katawan nito. Lo? Naiiyak niyang sambit dito. Di niya mapigil ng maawa sa kalagayan nito. Nakakasakit sa puso na makita ang lolo niyang ganito. Kita niya na may namumuuring luha sa mga mata nito. Di man ito sabihin sa kanya, alam niya, masaya ito na makita siya. Masaya itong makita ang paborito nitong apo. Naglalakad ngayon si Ivana, pabalik sa mansyon. Kagaling lang niya sa bahay nila. Sobrang datang ang isip niya kung saan siya kukuha ng pera para sa operasyon ng lolo niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o ano bang magagawang problema. Dumating siya sa loob ng mansyon, lutang pa rin ang isip niya. Agad siyang pumunta na silid nila at pumasok doon. Binuksan niya ang kanyang jar na binutasan niya na ginawa niyang alkansya. Binuksan niya at saka nagsimulang magbilang kung ilan ito. 1,000, 2,000, 5,000, 5,000 at 500. Kaya naman kinuha niya ang pitaka sa bag niya. Binaling niya ito at 2,030 pesos lang din. 700, 5,000 at 50 pesos. Kulang na kulang pa talaga. Kaya tinabi na lang niya ang pera at nilagay ito sa bag niya. Kailangan niya pa ng karagdagang pera para sa operasyon ng lolo niyang may malubhang sakit. Lumabas siya ng silid nila. Wala siyang mapaghiraman ng pera, lalo na't mga kaibigan din niya ang tumulong.
Sapat lang din sa mga ito ang kita nila. Diretso lang sa paglalakad na hindi alam saan pupunta dahil sa sobrang lutang ng isip niya. Kung may isang mayaman lang sigurong tao na kahit sobrang masama ang ugali, kaya niyang lumuhod dito para lang humingi ng tulong. Napatigil siya sa kanyang iniisip. Ang senyorito. Tama,